Isang masaganang araw po. Ako po si Rochelle J. Lafrades Flojo, 27 years old, from Akib, Piat, Cagayan. Young Farmers Challenge Upskill Regional Awardee 2024. Ang may-ari po ng Flow Farm and Food Manufacturing, where we keep food flowing from farm to table. Simula pagkabata po, isa lang yung palagi ko pong tanong sa aking lolo. Pang-apay mula ka nga mula, bakit ka tanim ng tanim? Isa lang din naman po yung palagi niyang sagot. Kat hanmat nga siyak timangan, hindi daw naman po siya ang kakain. Dito lamang pandemya ko po, lubusang naintindihan yung palagi niyang sagot sa akin na hindi naman daw siya ang kakain. Dahil kasabay po ng pandemic ay napilitan po kaming umuwi ng probinsya at nag-lockdown. At kasabay po nun ang kanyang pagpanaw. Dahil po doon naintindihan namin, may mga naiwan siyang mga tanim, halaman, gulay, prutas na hindi po nagpagutom sa aming buong pamilya sa hinaba-haba po ng pandemya. Dahil po dito, nagbalik loob po ako sa agrikultura, sa pagsasaka at pagtatanim. At doon ko rin po nakita sa Facebook ang Young Farmers Challenge Program. Nakalagay po dito na pwede kang manalo ng 80,000 pesos sa pagsisimula po ng agribusiness proposal mo. Doon po ay napanalunan ko po ang provincial level na kung saan ginamit ko po iyon sa pag-quail production. Doon ko po nabuo ang Better Baiter Quail Farm. Sa Better Baiter Quail Farm po ay nagproproduce po kami ng fresh quail eggs na binebenta po namin sa merkado. Pero nabigyan po ulit ako ng pagkakataon na lumaban sa regional level naman po ng Young Farmers Challenge. At doon po ay naisip ko na bakit hindi ko i-innovate ang aking produkto into processing category. So nagsimula po ako na mag-pickle po ng mga quail eggs, mag-adobo ng quail eggs in a jar para mas madali po siyang mako-consume ng mga consumers. At doon ko din po na-imbento ang salted quail egg po. Sa pagkakapanalo ko po sa regional level ng Young Farmers Challenge, hindi ko po hinayaan na doon lamang sa pagpaprocess ng quail egg mag-stay ang agribusiness journey ko. Bagkus sumali pa po ako sa iba't ibang programa na ino-offer ng Young Farmers Challenge at ng gobyerno. Isa pa po doon ang pagsali ko po sa mga seminars and workshop na makakapagpasarap pa po ng lasa ng mga pickled products. So bilang eager ka po sa business mo, ay hindi mo po hahayaan na hindi madagdagan yung natutunan mo. Kaya sumali po ako sa iba't ibang seminars and workshop na kung saan hinihikayat po nila na mag-innovate ang mga kabataan ng produkto out of sa mga gulay na makikita sa mga smallholder farmers na kasama natin. Kaya naisip ko po na mag-innovate ng product pero hindi po naiiwan doon yung mga native products natin na tinatawag po na inartem. So meron po akong inartem pepper, inartem cucumber, inartem na mangga, inartem na papaya, at iba pa pong inartem na gulay. Sa pagsali ko po sa Young Farmers Challenge Upscale Program, regional level, at sana po'y pala rin hanggang sa national level, ang goal po namin is to keep food flowing from farm to table. So dahil po dito, ang mission and vision namin is to help farmers break the barriers of the supply and demand in agriculture sector. So dahil po dito, pinagpatuloy ko po na sumali sa Young Farmers Challenge 2024 Upscale category for regional and national level. Dahil goal po namin na matulungan ang mga farmers na ma-bridge yung gap between farm and table while ensuring fair price and quality product po sa aming mga consumers. Dahil po dito ay nagka-cluster po kami ng mga kapwa namin smallholder farmers para matulungan po sila na mag-process ng mga products at maiwasan po yung biglaang pagbabago ng presyo ng produkto natin sa merkado. At saka lalong-lalo na po yung surplus, mga natatapon na pagkain na alam po nating sayang na sayang. So dahil po dito, nagkaroon po kami ng produkto tulad ng inartem na kung tawagin po sa English ay mga pickled products. Ang market reach po ng Flow Farm Products Manufacturing ay 75% business to business na kung saan nakipag-partner po kami at nakapag-establish ng strong connection tulad na lamang po ng Lighthouse Cooperative at Elmas Favorito na kung saan nire-rebrand po namin ang aming produkto under their brand name para po mas mapalawak pa ang market reach na matutulungan namin ng mga farmers. So, nandito po ang Flow Farm Products Manufacturing para ma-open ang market ng mga
mga kapwa namin smallholder farmers. So dahil po doon ay sinisikap po namin na magkaroon ng processing facility para mas marami pa po ang ma-process namin na products. Lalong-lalo na po ngayon na bilang Young Farmers Challenge Awardee ay nabibigyan din po kami ng pagkakataon na makasali sa mga trade fairs tulad ng Kadiwa, AgriLink, and Wolfex na kung saan sobrang laki po ng market sa mga pagkakataon na yon at mas napapalawig pa po yung visibility at sustainability, lalong-lalo na po yung sales ng aming business. At napakalaking opportunity po nun kapag nanalo po tayo ng grant sa Young Farmers Challenge dahil mamimit po natin yung kanilang business and regulatory requirements dahil gusto po nila na meron tayong maayos na processing facility. Nagpapasalamat po ako sa Department of Agriculture, lalong-lalo na po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division and Services dahil po sa opportunity ng Young Farmers Challenge Program. Hindi lamang po ako ang natutulungan ninyo, kundi pati na po ang pamilya ko at ang komunidad, lalong-lalo na po ang mga kapwa ko kabataan na gusto ring sumubok ng agribusiness. Sa mga kapwa ko kabataan, ito lang po ang masasabi ko, agribusiness is not just about getting your hands dirty tulad ng sa pagtatanim or pag-aalaga ng mga hayop. Agribusiness is about sustainability, innovation, and making a real difference. Ang agrikultura ay walang pinipiling edad, kaya sa mga kabataan dyan, sali na kayo sa Young Farmers Challenge Program. Hindi lang pera ang mapapanalunan nyo dito at matatanggap, kundi patuloy na tulong, suporta at edukasyon na gagabay sa inyo sa inyong agribusiness journey.